maaalala nyo, isang araw sinulat mo yung mga desire ng puso mo. Amen? So, ngayong oras na 'to, na po tayo po ay dadako sa ating mensahe, sa third category po ng mensahe na po, sa desire, no? So, pagkatapos po ng needs, ng cares, ano po, yung ating desire. Amen? So, purihin ng Diyos kasi po, everyone have heart desire. Lahat tayo, bawat isa sa atin dito, meron tayong heart desire. No? May gusto yung puso natin, may gusto tayong abutin, may gusto tayong maganap, may gusto tayong mangyari. Walang tao na walang desire. Amen? Kasi lahat tayo nilikha ng Panginoon. Amen? So, purihin ng Diyos, ano po, dito sa mensahe natin, sinasabi dito, ang desire po hindi to ini-speak out actually, 'di ba? Kaya ako lang tinanong kayo, ito kay Felicity. Iyan yun sa'yo. Kaya ko lang po kayo tinanong kasi alam ko po na ang desire talaga, hindi yan sinasabi. Nasa puso mo yan, nasa isip mo. No po? Ang desire, ito yung mga bagay no po, na nasa puso mo, nasa place siya ng heart mo, na ayaw mo sabihin sa mga ibang tao. Andito yung desire, ano po, na ito yung place ng puso mo na alam mo yon yung sumisigaw. Alam mo yon yun yung pakiramdam ng desire. Sumisigaw siya sa kaloob-looban, sa pinakainan mo. Ito yung nagtuturo sa'yo ng mga spiritual na strategy, ng mga physical na mararamdaman mo sa ibang tao, ng emotional mo, ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi, kung gusto mo magkaroon ng bagong buhay, 'di ba? I-desire mo na magkaroon ng bagong puso. Amen. Kaya dito ngayong oras na 'to, makikita natin, masusurprise tayo na po, kung ano ba yung mga pwede nating imbestigahan o yung mga spiritual na strategy para magawa natin, iimbestigahan natin yung mga sarili natin. Kasi, ang desire, ito yung part na nag-iimbestiga ka. Na po, ito yung mga bagay na sinasabi sa iyo kung ano yung mga gusto mo, 'di ba? Ito yung ito yung bagay na nasa kaloob-looban mo na hindi mo maisigaw sa ibang tao kasi gusto mo, ito yung gusto mo na parang gusto mo pagdating ng araw, yung ganon, or gusto mo marating mo ito, di ba? Yung kahit sa isip mo siya, kahit mga bagay na imposible, ito yung desire mo. Amen? So, kaya, ito po, makikita natin, kaya kapag ikaw, yung klase ng tao, hallelujah, na ikaw yung klase ng tao na tatanungin mo yung anak mo, anak, anong gusto mo? Diba? Sino po yung magulang dito na nagtatanong kung ano yung gusto ng anak niya? Diba? Anak, ano yung gusto mo? Tapos, pag sinabi niya yung gusto niya sa'yo, o kaya yung asawa mo, o kahit sino, diba? Sino sa atin ang magtatanong kung ano yung gusto natin? Tapos, pag sinabi nila yung gusto nila, ano po, ikaw sasabihin mo rin kung ano yung gusto mo para sa kanila. Diba? Ay, hindi anak, dapat ganito yung gustuhin mo. 'Di ba? Dapat anak ganito yung ano mo, yung ikaw yung magsasabi ng dapat gustuhin nila, dapat na maging desire nila. O kaya yung ka-partner mo, halimbawa, yung ka-partner mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, ano yung gusto mo? Kay asawa mo, ano yung gusto mo? Tapos pag sinabi niya yung gusto niya sa'yo, no? Papalitan mo, hindi, mas maganda yung ganito. 'Di ba? Alam niyo po, you're torturing them. Pag ganun yung ginagawa daw natin, tino-torture natin sila. Amen? Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang desire. Amen? No po? Kaya minsan, hindi tayo nasasatisfied sa mga bagay na gusto natin kasi dahil gusto natin yun sa sarili natin. Yung mga gusto natin sa sarili natin, ibinibigay natin sa ibang tao. Na po na mga bagay na dinidesire natin na hindi natin naabot kaya gusto natin minsan ibigay sa kanila, 'di ba? Pero iba yung desire nila, hindi yun ang desire nila. Yung desire mo, iba yung desire nila. Amen? Kasi may kanya-kanya tayong desire. Kasi alam niyo po, maturity kasi ng isang tao. Tingnan niyo, pag ang tao katulad ng lumalalim ka na sa pangunawa, sa pang-espiritual na pangunawa, ang desire mo is makasunod sa Diyos eh. Pag naiintindihan at naunawaan mo na. Pero pag mababaw pa, 'di ba, yung tinatawag nilang baby Christian, pag mababaw pa ang pangunawa mo, ang desire niyan puro makabundo. Gusto ko makatapos ako ng pag-aaral, gusto ko ganito, gusto ko, 'di ba ganon? Ganon yung mga desire ng mga mabababaw, yung pangunawa sa spiritual.
Amen? So, ang desire po, ano po, ito yung deep in your heart that you love to see. No? Na yung mga bagay na nice, 'di ba? Yung mga bagay na good. Amen? Kaya kung meron ka nito, na po, kung meron ka nito, it's either break you or make your life. Kapag may desire ka daw, dalang bagay ang pwedeng mangyari, no? Basagin ka nito, amen? O buuin mo yung buhay mo, o mabuo yung buhay mo, no? O magkaroon ka ng buhay, amen? Or pag-asa, no? But having them, kapag may desire ka naman po, it will enhance. It will enhance you. It will enhance your life, no? Pag sinabing enhance, madadagdagan ng ganda yung buhay mo. Kasi meron kang inaabot, may mga dinidesire ka, may mga gusto ka. Hindi siya laging bad, hindi laging masama ang resulta nun. Depende yon sa'yo. No? Depende sa pagpili mo. Amen? So now, ang ano natin dito, how we approach God with our desire. Paano natin i-approach ang God sa mga desire natin? Na po? Kasi, bakit po yun ang tanong? Kasi, a desire is not a request. Hindi po request ang desire kasi ikaw na nag-isip nun eh. 'Di ba? Ipumasok yun sa puso mo na ito yung gusto mo. 'Di ba? Gusto mo yun. Kasi, ang request po, nagfo-fall under the petition. Sa petisyon. Pag sinabing petisyon, no, kapag kasi nag-request ka, nalalaglag daw ito sa ilalim ng petisyon. Pag sinabing petisyon, ito yung kahilingan. Ito yung mga bagay na gusto mo, na hinihiling mo. Amen? Kaya hindi ito request. Hiling ito. Amen? So, a desire is something you want na po, na you don't speak, na hindi mo sinasabi, yung tungkol dito, na po, na nagko-consume sa'yo. Kinakain ka ng desire na to. Na po, minsan nga lumulutang ka dahil sa desire na to eh. 'Di ba? Sa sobrang desire mo na makasunod sa Diyos, minsan feeling mo nasa heaven ka na, feeling mo wala ka na dito sa mundong ito, minsan di mo na naririnig yung nasa paligid mo, yung ingay ng paligid mo kasi kaya mong dalhin yung sarili mo sa dimension na dinidesire ng puso mo. Amen? 'Di ba po? Kaya nga sinasabi dito no, pero ito po yung something na po na makikita natin. Yung mga desire na to, ito yung something na makikita natin sa bawat buhay ng mga mananampalataya na sumunod po sa Panginoon. Na po, kung makikita ninyo yung desire ni Tatay Abraham, na po, yung desire ni Tatay Abraham, sino pong nakabasa ng kwento ni Tatay Abraham? Na po, ang tanong ko po, Kuya, ayan, Ate Teres, tatanong ko sa Ate Teres. Ate Teres, si Tatay Abraham ba ang humiling ng anak sa Diyos? Humiling ba siya ng anak sa Diyos? Kung nagbabasa si Ate Teres, siya ba ang humiling ng anak sa Diyos? Amen po. Ang pagkakaalam ko, si Lord ang nagsabi sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Kasi, 'di ba 90 years old na si Sarah that time. Kumbaga sa point na yon hindi na siya nagde-desire na magkaroon ng anak, pero yung Panginoon na ang nagsabi sa kanya na magkakaroon ka ng anak kasi, kumbaga yung sa'yo magmumula ang lahi. Kaya siguro nag-desire siya, pero sa age nilang yon hindi na nila dinesire. Ang ano is, yun ang kalooban ng Panginoon na ibibigyan sila ng anak. Yun ang pangako ng Panginoon sa kanila. Kasi nga sa Amen. lahi niya magmumula yung sangkatauhan, yung Aha. lahi ng Amen. tao. Amen. 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 Totoo po yun. Ano? Hindi siya humiling ng anak. Actually, hindi po siya humiling ng anak. Hindi siya nagsabi na, Lord, gusto ko ng anak. Kaya siya nagsabi lang ng ganon kasi tama yung sinabi ni Ate Therese. Nung sinabi sa kanya, Abraham, gagawin kitang ama ng nation, sa niya. Nag-isip siya, paano mo akong gagawin ng ama ng nation? O, kasing dami ng mga bituin sa buhangin, isang anak nga wala ako. Paano po mangyari yon? 'Di ba? Yun yung sinabi niya. Pero actually, hindi po yun ang desire ni Abraham. Ang desire ni Abraham is makasunod sa Panginoon.
Ang desire ni Abraham is maging faithful sa Diyos. Amen? This is not contrary sa mga tinuturo po ng ibang mga pastor. This is the truth. Ito yung katotohanan na hindi siya nag-desire ng anak. Amen? Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng anak. 'Di ba? Kaya nga yung asawa lang naman niya ang nagtulak sa kanya doon sa alipin. Hindi naman po talaga si Abraham ang may gusto. Amen? Kaya nga, sabi niya, 'di ba, Abraham, ang desire po ni Abraham was heaven. Yung langit ang desire ni Abraham. Ang desire ni Abraham na pino-pursue is yung real, 'di ba? Yung ang gusto niya yung makarating siya, yung ma-encounter niya, 'di ba? Yung ma-encounter niya yung paraiso ng Panginoon, gano'n, no? Yun yung hinahangad talaga niya, no po? Na pinapakita, no po, kung babaybayin natin at mas didig natin ng mas malalim. Kaya nga tingnan niyo ha, nung nakatagpo niya si Melchizedek, no po, when he came to the war, na nakipaglaban siya, tapos na-encounter niya si Melchizedek, amen, no po, Melchizedek, binigyan niya si Abraham ng wine at bread, no, si Melchizedek, no, kaya magbabasa kayo para alam niyo po yung mga pinag-uusapan natin, no po, nung panahon na yon, actually, kinikilala nila si Melchizedek as God din, no, pero dito po, binigyan niya ng bread at wine si Tatay Abraham. Nung panahon na yon, no po, dito pinapaunawa sa atin ng Panginoon that wine is representing the Spirit of God. Amen? And the bread is representing the Word of God. Amen? So, after ginawa to sa kanya ni Melchizedek, alam niyo kung ano yung binalik ni Tatay Abraham sa kanya. Si Tatay Abraham, binigyan siya ng silver and gold. No? Kaya na-shock si Melchizedek nung panahon na yon. No po? Pinaparaphrase ko na lang po, no? Kasi parang di tayo hahaba. So, si Melchizedek nung panahon na yon, na-shock siya sa ginawa. Kasi, for the very first time in the Bible, dito po nabanggit ang tithing. No? Nagbigay po si Tatay Abraham sa kanya. Amen? Ng gold and silver. Amen? At ito yung nag-decree sa kanya, nagtaas sa kanya, na sinabi ni Melchizedek sa kanya, "Blessed is Abraham, the possessor of heaven." No? Possessor of heaven, but now there is a region of heaven named after Abraham. Kaya nga, di ba, merong Abraham bosom? Di ba? Meron pong paradise ni Tatay Abraham sa langit. Amen? Alam niyo po, itong mensahe na to, naniniwala ako na hindi ito nababanggit ng ibang mga nagtuturo. This is inspired by the Spirit of the Lord na binubuksan sa atin. Kung mauunawaan lang po ninyo. No po? Kaya yung paradise is actually called Abraham bosom. No? Na ang meaning po ay Abraham rest. Amen? Kasi ito yung totoong desire ng Tatay Abraham. Hindi naman talagang anak. Amen? Si Sarah po, binigyan, si Sarah, hallelujah, natawa nga rin siya, diba? Kaya nga laugh ang ni Isaac, yung pangalan ni Isaac, laughter eh. Kasi nga, hindi na nila akalaan talaga na magkakaanak pa sila. Pero kasi, hindi mo pwedeng isarado yung pintuang binubuksan ng Diyos para sa'yo. Amen? Pag para sa'yo yun at kalooban yun ng Panginoon, magaganap yun sa'yo kahit ano pang taon, kahit ano pang araw, kahit ano pang oras. Kasi yun yung kalooban ng Diyos sa buhay mo at nakatakda para sa'yo. Amen? Because God is our Alpha and Omega. He is the beginning and end. Alam niya yung kwento ng buhay mo. Alam niya yung pagdadaanan mo yung mga hirap na yan. Alam niya na may mga trial ka. Hindi yan sorpresa sa kanya na may mga problema ka. Amen? Alam niya na may paghihirapan ka. Kaya nga tayo po, dito sa tinuturo sa atin ni Tatay Abraham, bakit si Tatay Abraham pinagpala ng ganun na pagpapala? Amen? Kaya nga ikaw, kapatid, kung nagdadasal ka ng financial breakthrough, dapat marunong ka ring magbigay.
Amen? Hindi yung nagdadasal ka ng financial breakthrough pero ang damot mo pagdating sa kingdom ng Lord. Sabi ko nga po sa inyo, no, ang kapahayagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kung gusto mo magkaroon ng financial breakthrough, you have to seed. Magkailangan mong magtanim. Na po? Even si David, no? Naging mayaman si David kasi nagtatanim sila. Even si Solomon, na po? Nagtanim po yung mga yan. Kaya don't expect to yourself na nag-aas ka ng financial breakthrough sa Diyos pero hindi ka naman marunong magtanim sa kingdom ng Lord. No? Kaya kung ikaw, Ate Brenda, Kuya Yolando, Ate Mary Grace, Kuya James, Kuya June, Ate Billie Jean, Nika, Ate Therese, Kuya Lindon, Nanay Andrea, Ate Cristita, Ate Jane, even myself. Kung gusto po natin ng financial breakthrough at possession sa mundong ito at prosperity, you have na kailangan natin magtanim. Kailangan natin magtanim. Ikaw at ako, kailangan natin magtanim. Amen? Na po? Kaya, sabi dito, na po, kaya dito makikita natin yung exceeding and great reward po ni Tatay Abraham. Na po, dahil sa pagtatanim na ginawa niya. Amen? Dahil po sa pag-ano niya sa mga lingkod. Kahit sa ibang kwento, no, si Tatay Abraham po, hindi siya greeding tao. Na, at kaya nga ang Diyos mismo ang nagbe-bless sa kanya, even ang mga hari, 'di ba? Even yung pinagsinungalingan nila na hindi niya asawa si Sarah, 'di ba? Even yun, 'di ba? Nag-bless sa kanila, inutusan ng Panginoon na i-bless si Abraham. Amen? Kasi once God bless you, God's bless you. No? At ang gusto ng Panginoon, napoproclaim yon, napaparangalan siya, malakas. No? Hindi sinisekretong blessing ng Diyos. Kasi kapag ikaw sinisekreto mo ang blessing ng Diyos, hindi yan blessing sa'yo ng Panginoon kasi natatakot kang manakaw eh. Baka marinig ng kaaway na may blessing ako, mabawi. Hindi po totoo yun, kalokohan po yun. Walang blessing ng Diyos na ninanakaw ng kaaway. Ano pong ibig niyong sabihin kapag gano'n ang sinasabi niyo? Ibig niyo bang sabihin na mas makapangyarihan ng demonyo kaysa sa kapangyarihan ng Diyos? Binless ka na nga, Diyos na nga, tinawag mo pang Diyos, tapos nanakawin ng kaaway? Kaya mo ba sinisekreto yung mga blessing mo? Kaya ayaw mong binubulgar yung mga blessing mo kasi ayaw mo manakaw ng kaaway? Kasi po, believe it or not, na po, walang blessing ang Lord sa Bible na nilihim ng lahat. Lahat bulgar. Pagpapala kay Abraham, lahat bulgar. Pagpapala kay David, lahat bulgar. Pagpapala kay Solomon, lahat bulgar. Na po? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Mapaparangalan ang pangalan niya ng bulgar, hindi sikreto. Anak ka ng Diyos, tapos sinisikreto mo lahat ng pagpapala ng Panginoon sa'yo. Kaya ba hindi mo mapasalamatan? Kasi ayaw mong malaman ng ibang tao? No? Pag gano'n ang mindset natin, hindi yan galing sa Diyos. Nahiya ka nga maparangalan yung pangalan ng Diyos eh. Kaya ba hindi mo binibless yung name ng Lord? Na siya dapat ang napaparangalan dahil sa pagpapala na meron ka. Na po, change your mindset. Walang blessing na ninanakaw. Bakit mo pa tinawag na pagpapala yan kung nanakawin lang yan? Kasi sabi nga, walang binigay ang Diyos na pwedeng galawin ng iba. Kapag ang portion na yan para sa'yo yan. Yung iba nga, take it by force, sabi pa ni Lord eh. Take it by force. 'Di ba? Kahit tingnan mo si Jacob, 'di ba? Kay Iso. 'Di ba? Tinake niya by force. Sa tiyan pa lang gustong-gusto niya na nag-aaway na silang kambal. Oh, nung lumabas, tinake niya by force. Pinahintulutan ng Panginoon. Amen? Jacob I love, Iso I hate, sabi pa nga ni God. Amen? Tapos sasabihin ba natin, tayo pantay-pantay? 'Di ba? Na po, hindi tayo pantay-pantay. Kanya-kanya po tayo ng kaloob. Hindi tayo pantay-pantay. Iba ang ginagawa ng kamay sa ginagawa ng paa. Iba rin ang ginagawa ng mata sa ginagawa ng katawan. Amen? Iba po ang ginagawa ng balikat, sa ginagawa ng baga, 'di ba, ng lamang loob. Ano po, kaya
iba-iba tayo ng kaloob. Hindi po tayo pantay-pantay. Kaya nga, even ang faith natin, hindi pantay-pantay. Even ang wisdom natin, hindi pantay-pantay. Kanya-kanya tayong kaloob. Amen? Hallelujah. Amen. So, dito po na makikita natin, kaya nga, nung panahon na yun, kung mababasa nyo po, no, si Tatay Abraham talagang ipinagkatiwala niya yung mga kayamanan nila sa kanyang servant na si Eliezer. No, makikita nyo yun sa Genesis 24:2 hanggang 4, na talagang yun yung katiwala niya. Actually, nandun lahat yung pinagkakatiwala niya, yung mga ano niya, 'di ba? Kaya nga yun din yung tao na pinapunta niya, pinahanap niya ng asawa ng anak niya. No, kasi handa na siya noon na talagang lahat ng kayamanan niya nakatiwala lang, hindi talaga doon sa anak niya dati. Kung hindi pa nga lumabas yung anak niya. Ano po, meron siyang Eliezer na pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kayamanan. Pero dahil binigyan siya ng anak ng Panginoon na magtataglay ng legacy. Amen? Pag sinabing legacy, no, having legacy, ang meaning nun, mamamatay ka. 'Di ba? Kailangan mong mamatay para may iwan kang legacy. 'Di ba? Kaya po, ang Panginoon, no po, pumunta sa kanya nung panahon na yon, no? I will bless you, parang ganun yung sinabi ng Panginoon. I will give you everything, 'di ba? At yung anak mo ang magko-continue nito. Ibig sabihin, mamamatay ka at yung anak mo ang magko-continue nun, 'di ba? 'Di ba? Gagawin kong yung anak mo is great, 'di ba? Kaya ang ibig sabihin pag sinabing ganun, kapag I will make your children great, o pag sinabi, i-bless ka, I will make your children great, ibig sabihin wala ka na nun sa scene. Wala ka sa picture na yon na sinasabi ng Panginoon. Amen? So, kaya ikaw at ako, kung ang goal natin ay dito lang sa mundo, no po, yung mga kayamanan lang dito sa mundo, we will fail. Karamihan sa atin magpe-fail tayo kung hindi kasama at hinahangad natin yung dinidesire natin kung paano maparangalan ng Panginoon, 'di ba? Kung nagde-desire ka lang na gusto kong yumaman para mapag-aral ko yung anak ko, 'di ba? Para makatapos sila ng pag-aaral, puro mga makasariling desire. No? Gusto ko maabot nila yung pangarap nila pero madamot ka sa kingdom ng Lord. No po? Hindi ka aasenso. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Mai-stop yung legacy, mai-stop yung mga kayamanan na yun sa'yo pa lang, no po, hindi nabubuhos sa anak mo. Kasi bakit? Kasi sa'yo pa lang umihinto na yung blessing. Kasi hindi ka marunong magbalik sa Panginoon. Amen. Kahit pa sabihin na kapag ba ikaw gusto mo bigyan ka, no? Ba't sinasabi na, bakit ba lagi na lang bigay ng bigay sa church? Bakit ba bigay na lang ng bigay sa online? Bakit ikaw humihinto ka ba ng paghingi sa Diyos? Ba't ka reklamo ng reklamo kung bakit ka bigay ng bigay? Ikaw ba humihinto ka ng paghingi sa Panginoon? Ako ba humihinto ka ng paghingi sa Panginoon? Hindi ka nga humihinto ng paghingi sa Panginoon, pero reklamo ka ng reklamo ako ng reklamo ng bigay ng bigay. Kung meron pong bigay ng bigay dito, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya huwag ka ring reklamo ng reklamo dahil bigay ka ng bigay. Dahil hindi siya napapagod na bigay ng bigay sa'yo. Hindi lang sa'yo. Amen? Sa lahat ng miyembro ng pamilya mo. Sa lahat ng humihinga sa mundong ito. Sa lahat ng nasa ibabaw ng creator ng mundong ito. Ang Diyos nagsusustain. Ang Diyos nagbibigay. Amen? Kaya wag po tayo reklamo ng reklamo kung ba't tayo bigay ng bigay. Dahil wala lang katapusan yung paghingi natin. Na po, walang kayang magbigay ng proteksyon sa mga anak mo habang hindi mo sila nakikita ng 7 days at 24 hours. Hindi ka omnipresent. Hindi mo kayang i-assure, katulad ng pinag-usapan natin last week, yung kinabukasan ng anak mo. Kahit pa sabihin na pagtapos mo yan. Hindi mo kayang i-secure ang kinabukasan nila. Hindi mo kayang i-secure ang buhay nila. But God does. God can. Ang Diyos kaya niya. Na po, kaya huwag tayong complain sa Panginoon. Kung nasasaktan na yung bulsa mo sa pagbibigay. Na po, kasi hanggat hindi nasasaktan ng bulsa mo sa pagbibigay, hindi yan pagbibigay.
Kaya nga sabi ni Tatay David, ano, hindi ako magbibigay sa Panginoon ng hindi sakripisyo. Ikaw ba, kapatid? Nagbigay ka na ba sa Panginoon ng sacrifice talaga? Hinamon mo na ba yung sarili mo na magbigay sa Panginoon? O napaka-selfish mo kasi gusto mo lang ikaw? Na po, lagi natin tatandaan, relationship is not only one side. Relationship is two side. Give and take. Na po, give and take process. Kahit sa mag-asawa, give and take process. Kahit sa mag-ina, give and take process. Amen? Ang divine relationship is give and take process. Hindi naman kailangan yan ng Panginoon. Sabi nga po, hindi kailangan ng Diyos yan. Kasi ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Pero kung ikaw, ang ugali mo, gusto mo lang kabig ng kabig na parang manok, kalaykay ka lang ng kalaykay para sa sarili mo. No po, i-self-check natin yung sarili natin. Puro lang sa pamilya mo, puro lang para sa'yo. Diba? Wala ka nang binibigay ng part ng para sa Panginoon. Believe me, na po, kahit gaano ka pa tumanda sa mundong ito, yung buhay mo, walang magbabago. Kahit pa nakapag-graduate ka ng mga anak, para ka pa rin pagod na pagod, hikahos na hikahos, hirap na hirap. Samantalang yung ibang tao, no? Kaya minsan, mas pinagpapala pa nga kahit hindi mananampalataya eh. Amen? Kasi mas maluwag silang magbigay kaysa sa mga Kristiyano. Kaya yung mga hindi Kristiyano, kahit nagte-take risk yan eh. Kasi alam nila yung proseso na giving is caring. Babalik din sa yon. Ganun sila kahit di sila mananampalataya, alam nila na pag may binigay sa kanila may babalik na mabuti. Alam nila na po kahit hindi mananampalataya. Pero tayo mananampalataya, kung kailan naging mananampalataya, naging mas makwenta. Wala namang kwenta. Amen? Naging mas makwento, wala namang kwenta yung kwento. Amen? Pagdating sa pagbibigay, kailangan pa bang kailangan pa bang ilahad yan, kailangan pa bang pakailaman yun, kailangan pa ba? Yes, kailangan. Na po, lahat ng bagay kailangan maging transparent tayo. Spiritual man, physical o mental, lahat po yan. No, kasi nagiging epekto yan. Tingnan mo, pag hindi alam ng ibang tao, kung walang di nakakaalam, di ba? Pag sinabi sa ibang tao yung sinasabi, ang alam nila, nanloloko ka na. Di ba? Kasi kaya kailangan na may testigo ka, 2 tao, 3 tao. Sabi nga sa Bible, 2 tao, 3 tao, kailangan may testigo ka. Na alam mo kung saan napunta yung pondo, kahit pa yan sa gobyerno, kahit pa yan sa pamilya mo. Di ba? Kahit nanay ka nga, kinakwenta ka kung saan napunta. Tapos sasabihin niya, pagdating sa ministry, kailangan pa ba? Kailangan. Amen? Kaya nga, even si Jesus Christ may treasurer. Di ba? Kasi kailangan. Amen? Even ang Diyos. Huwag niyo sasabihin na, ba't si Jesus ba ganito? Si Jesus nga may treasurer, si Judas kahit magnanakaw pa yung treasurer niya, ginawa niyang treasurer. Amen? So do you think hindi nangangailangan ng pera noon si Jesus Christ? Ba't may treasurer siya? Amen? Minsan po, lakihan natin utak natin. Na po. Huwag yung sobrang open-minded na yung utak na laglag. Kailangan maging matured tayo. Maging matured po tayo na wag lang tayong matalino sa pagdating sa management dito sa mundo, pagdating sa dito sa mundo, binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na mas higit tayo mas maging matalino. Kung kaya mo ngang, dati, kaya nga natin magpasikat sa mundo eh. 'Di ba? Para lang maging sikat eh, para magkaroon ng fame, para makilala. 'Di ba? Yung mga election na 'yan, 'di ba? Yung mga sa barangay, mga participation sa eskwelahan dati, pasikat nga tayo eh, 'di ba? Ako noon, pasikat po talaga ako dati. Lahat ng uso,
Lahat ng uso papabili ko sa papa ko, lahat, lahat talaga, ultimo boots, ultimo lahat, pati damit, 'di ba? Mga pantalon, lahat gusto ko. Yun yung dinidesire ko nung bata ako. Kaya kaya tayo po talagang napakahalaga po na nagpe-prepare tayo. Kaya doon naka-prepare na si Tatay Abraham na ibigay lahat yun ipagkatiwalang kay Eliezer. Pero dahil nagkaanak siya, pinahanap niya na asawa si Eliezer para po maging part ng legacy. Amen? Kahit wala na sa picture si Tatay Abraham. Kasi ang treasure ni Tatay Abraham, ay nasa heaven. Kasi yun naman yung desire niya. Yun yung talaga ang desire niya. Ang mapunta, ang makarating po sa heaven. Kaya nga nagkaroon po ng Abraham bosom. Na po, lahat, yung faith ni Tatay Abraham, kinount niya, in heaven. Kaya nga nung namatay si Tatay Abraham, ang nakasulat dun sa mga Bible, namatay siya. Pero sa ibang, ang pagkasulat po siya, nagpahinga siya. He rested in his father. Nagpahinga siya sa tatay niya. He rested in his father. Even si David, hindi namatay. He rested in the hand of the Father. 'Di ba? Kasi si Tatay Abraham, pioneer siya o tagapagmana siya o nagmamay-ari siya ng paradise sa langit. Pero buhay na nun si Adan, 'di ba? Nauna pa si Adan at Eva, pero hindi siya binigyan ng paradise sa langit. Tingnan niyo pa, 'di ba? Si Tatay Abraham po ang binigyan ng pangalan. Hindi niya pinangalan kay Adan, hindi niya pinangalan kay Abel, hindi niya pinangalan kay Eva, 'di ba? Si Tatay Abraham. Bakit? Kasi ang desire ni Adan at Eva noon, yung mga panlupa. Karunungan sa lupa, kaya nga 'di ba si Eva natukso ng ahas kasi nga 'di ba? Tinanggal ng Panginoon yung karunungan niyo para hindi niyo malaman ng katotohanan, sabi sa kanila. 'Di ba? Yung karunungan. Kaya yun yung dinesire nila, yun yung desire talaga ng puso niya, kaya yun ang ginawa nila. Nawala yung desire nila sa Panginoon. Kaya tayo po, kung ang desire natin ay dito lang sa panlupa, puro desire lang na panglupa, na mas marami tayong mga heartbreak na mararanasan at maraming mga tanong. No, so, ang desire po, ito yung nagbo-burn na bagay na gusto mong makita in real life. It is not a prayer point. Hindi to prayer point. Kasi, bago mo palang sabihin, nandito na siya sa puso mo. Hindi mo siya sinusulat as prayer point, hindi. Nasa puso mo siya, nasa isip mo siya. Ito yung gusto kong mangyari. Na po? It is not breakthrough. Na po? Ito yung, hindi to breakthrough. No, hindi siya prayer point because it is not breakthrough. Ito yung mga bagay na gusto mong gawin sa'yo ng Diyos. Alam mo yon, yung nakalatag na siya sa puso mo, nakalatag na siya sa isip mo, na gusto mong ibigay sa Diyos. Na ito na yun lahat, Panginoon, ito yung mga gusto ko. Diba? Yun yung mga bagay na gusto mo, na nilagay mo sa puso mo, hindi sa labi mo. Diba? Kaya nga madalas yung desire nyo, hindi nyo sinasambit ng mga bibig ninyo. Because it is not prayer point. Hindi siya prayer point. Kaya nga, sinabi sa atin ng Panginoon, I search your heart. God search the heart of man. Kasi doon niya makikita yung lahat-lahat tungkol sa'yo. Doon niya makikita yung mga desire na meron ka. 'Di ba? Doon niya makikita yung mga gustong-gusto mo na kahit hindi pa sambitin ng mga labi mo, sabi nga alam na ng Diyos. Amen? And even Jesus had desire. May desire din si Jesus. Kahit si Jesus mismo, anak ng Diyos, banal na anak ng Diyos, kaisa-isang bugtong na anak, may desire din. Alam niyo po kung ano yun? That no one should perish. Walang mapahamak kahit isa. Na everyone sana magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung desire niya. 'Di ba? Ang desire niya,
Yung heaven, yung ikaw at ako mapunta sa heaven. Hindi ako taga rito, kaya ngayon yung Lord's Prayer eh. Yun ang totoong Lord's Prayer. Hindi yung Ama namin. Kasi yung Ama namin, tinuro niya yun sa atin kung paano manalangin. Ang Lord's Prayer, kung di ako nagkakamali, nasa John 9 ba yun? Basta nasa John siya. No? Ang Lord's Prayer, yung nung nagdadasal siya, no, na Ama, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko. Ngunit sila ang dinadalangin ko na hindi taga rito, na gaya ko rin naman na hindi taga sanlibutan. That is the Lord's Prayer. Yun ang Lord's Prayer, hindi yung Ama namin. 'Di ba? Ang Lord's Prayer nung pinagdadasal tayo ng Panginoon. Kasi yung Our Father who are in heaven, may nagtanong dun eh, Panginoon, turuan nyo kami kung paano manalangin. Yun yung pagtuturo niya kung paano. Pero yung personal niya, si Jesus mismo, nagdasal, yun yung dasal niya. Kasi yun yung desire niya sa'yo at sa akin, na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng everlasting life, na walang isa kahit sa kanila mapahamak. 'Di ba? Kaya ako nandito, Panginoon, parang yun yung sinasabi niya sa panalangin niya, para ko tubusin silang lahat. Para kahit isa sa kanila walang mapahamak. Hindi niya gusto na makita tayo sa impyerno lahat, na nasusunog tayo doon. Hindi tayo dinesign para sa impyerno. Ang impyerno, disenyo yun para kay Satan at sa mga anghel ni Satan. Hindi yun para sa'yo at para sa akin. 'Di ba? Hindi para mag-suffer ka doon. Kaya nga si Jesus nag-suffer siya to fulfill the desire. No? Kapag desire, may ginagawa ka. 'Di ba? Nag-suffer si God dahil sa desire niya. It's not a prayer point. Hindi yun prayer point. It was a desire. Desire sa puso niya na magsasuffer ako para ikaw at ako magkaroon ng everlasting life. So yung desire, hindi siya prayer point, may ginagawa ka. 'Di ba? Kaya ngayon, si Jesus even sa disciple, 'di ba? Nagnanalangin din siya sa mga disciple. Nagkaroon sila ng eternal communion. 'Di ba? Kaya ang desire, hindi ito yung sentro ng problema. Ito yung mga bagay or something na gusto mong makita. Ang desire, no po, ang desire, yung katulad ng desire mo na tumulong. Amen? 'Di ba? Sa Ate Jane, gusto kong tumulong, desire na tumulong, may makikita ka doon. 'Di ba? 'Di ba? May makikita ka. Pag ang puso mo desire na tumulong, may gagawin ka doon. Amen? Pag ang desire mo magbigay, 'di ba? May makikita rin doon. Kapag ang desire mo mag-serve sa Diyos, may gagawin ka rin. So desire is not a prayer point. There's something na may gagawin ka para sa Diyos. Amen? Kaya kung desire mo na magkaroon ng financial breakthrough, may gagawin ka rin. Amen? Kung desire mo na makasunod sa Panginoon, you need to obey din. May gagawin ka pa rin. Amen? Hindi ka naman pwedeng, how you give without, di ba? Kung wala ka na ibibigay. Paano ka magbibigay na wala ka naman? So, ibig sabihin may gagawin ka. Amen? Kaya yung purity ng puso sa pagdi-desire. Amen? Diba? So, paano natin marireceive yung desire na yon? Pabasa nga po sa Psalm 37. 4 po muna. Psalm 37 po. Verse 4. Pabasa po. Yun yung tanong sa atin eh. Paano natin magagawa yung desire na yun? Anyone po? Psalms 37:4. Verse 4 na, 37 verse 4. Sabi po doon, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen. So sabi niya doon, delight thyself also in the Lord,
and He shall give thee the desire of your heart. Amen? Di ba? Ang kailangan ng desire mo, di ba, nasa Diyos din, nakatuon sa Panginoon. Di ba? Pero paano mo ma-delight yung self mo? Pakimute nga po na yung Andrea, nag-ground po. Di ba? Paano mo ma-delight? Di ba? Paano mo maaaniyahan yung sarili mo? Di ba? Na ma-delight yung Panginoon. O yung sarili mo, ma-delight yung sarili mo, o maging masigasig ka sa hinahangad mo para sa Panginoon. Sabi niya, hingin mo din daw sa Diyos. Amen? Naranasan niyo na po ba yung humingiti kayo mag-isa kasi nangangarap kayo sa mga gusto niyo, mga pinapangarap ninyo sa buhay? Inapapangiti ka o tumatawa ka na lang mag-isa kasi may mga iniisip ka na dinidesire mo. Bakit hindi natin daw i-desire din si God na ganun? Amen? Have you imagined yourself na hawak mo yung kamay ng Diyos? Kasama mo siyang naglalakad katulad ni Enoch. Ano po? Kasi alam mo lahat ng mga ginamit ng Panginoon, si Moises, si Tatay Abraham, hindi lang sila ginamit, sinamahan sila ng Diyos. Si Tatay Moises nga, sinusundan ng mga cloud yan eh. Di ba? Sinusundan sila, yung mga damit nila, hindi naluluma. No, kasi, bakit? Sinasamahan sila ng Diyos. Hindi lang sila ginagamit. Sinasamahan sila. Nauutusan niya ng Panginoon yung mga cloud, o liliman mo yung mga anak ko sa disyerto. Tapos yung damit mo, suot-suot mo yung damit mo. Kung ilang taon ka na, yun diin yung edad, lumalaki lang siya. Diba? It's amazing. Diba? Kasi kamangha-mangha yung Diyos natin. Diba? Alam mo, ito yung nag-impact sa akin na natusok. Nakatusok. Yung sinasabi ng Panginoon na sa dami ng dinidesire mo sa buhay mo, tanungin mo daw yung sarili mo, tanungin ko daw kayo, dinesire nyo ba? Kasama ba daw si God sa mga desire nyo? Yan po yung tanong na gusto niyang ipahatid sa bawat isa. Na yung desire mo at desire ko, kasama daw po ba natin si God? Amen. Kaya, patuloy tayo po na mag-desire na lagi nating pangitiin yung Panginoon. Isama natin sa desire natin siya. Amen. Yung i-delight mo yung sarili mo sa mga bagay na mangyayari na kasama mo yung Diyos. Kasama mo yung presensya niya. Kaya, ang prayer po ng desire, nagpa-function ito kapag pinapakita mo sa Diyos yung vision mo. Diba? Kasi, ang Diyos lang ang nakakabasa ng isip mo, hindi ang demonyo. Walang kakayahan ng demonyong mabasa ang isip mo at ang puso mo. Nakikita lang ng demonyo yun kasi yung mga ginagawa mo, nakikita niya. 'Di ba? Kung saan ka natututok lagi, 'di ba? Kaya kanya nababasa. Pero hindi niya kayang basahin ang isip at puso mo, ang Diyos lang 'yon. Kaya ang desire mo, nagpa-function 'yan kapag sineshow mo sa Panginoon yung vision mo. Alam mo si Hagay? Sinulat niya pa nga eh. Tapos makikita mo dun sa Hagay, inilatag niya sa lamesa, ito lahat yung gusto ko, Panginoon. Ito yung mga plano ko, Panginoon. 'Di ba? Alam niyo, ako din po, hindi ako natatakot. Kaya masyado akong bold na magsabi ng mga gusto ko, ng mga pangarap ko. Kasi naniniwala po ako. My vision, yung mga desire ko, alam ko na poprotektahan ng Panginoon. Andun yun sa pinakapuso ko. Alam ko iniingatan ng Panginoon. Hindi ako natatakot na, wag mo ibulgar kasi maririnig ng kaaway. Hindi. Naniniwala ako na kapag blessing ng Lord yan, hindi yan kahit sinong makakanakaw. Hindi. O hindi rin ito kayabangan. Kung ang isip ng iba kayabangan yon, yung sinasabi mo yung mga desire ng puso mo, gusto mo to. Ako, di ba, lagi ko sinasabi, milyonaryo ko. Darating ang panahon. Di ba? Kahit ngayon, sabi ko nga, milyonaryo ako kasi nga, yung ngipin ko, di ba, milyon ng halaga eh. Di ba? Tapos yung kotse ko, di ba?
pangalan na sa akin kasi nasa ano na ako, meron na akong lisensya, lahat nakapangalan sa akin. 'Di ba? Unti-unting binibigay sa akin kasi yun yung desire. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, Lord, sabi ko nga, paano ko sasabihin na pinagpala ako? 'Di ba? Kung hindi naman din nakikita, dapat, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo last week, 'di ba? Kung kaya mong hingin yung dalawang bagay, 'di ba? Yung mapagpala ka dito sa mundo, tapos 'di ba, pagdating naman sa langit, pinagpala ka na talaga eh. 'Di ba kaya nga sabi ni Lord sa panalangin niya, gawin mo, 'di ba, na ang dito sa lupa parang nasa langit. 'Di ba? Tapos naghahangad ka na mahirap ka lang, okay ka na mahirap. Sa langit nga lumalakad ka sa gold eh. Tinatapakan lang yung mga gold dun eh. Tapos kumakain ka dun, ang plato at kutsara mo gold. 'Di ba? Tapos gusto mo dito sa lupa, ang ganyan lang yung desire mo. Kasi okay na ako sa buhay na ganito. Kaya okay ka na dyan. Hanggang dyan ka na lang. Kasi yan lang yung desire mo. 'Di ba? Kasi pwede naman tayo maghangad na ako gusto ko maging milyonaryo. Hindi para sa sarili ko. Gusto ko maging milyonaryo para marami akong maabot. Para marami akong kaluluwa na maabot, Lord. Yun yung desire ko. Yun yung gusto ko. Lord, gusto ko maglibot ng maraming bansa, ng maraming lugar. 'Di ba? Desire ko, Lord, na makabili ng sasakyan. Kasi gusto ko yung mga sasakay doon hindi magsisiksikan. 'Di ba? Para kung saan kami pumunta, di na kami aarkila, Lord, kasi pinagpala kami. That's my desire. And I believe, naniniwala talaga ako, nananampalataya talaga ako doon na mangyayari yun isang araw na kahit online ministry lang tayo, meron tayong sariling sasakyan. Pag mission, may sarili tayong mga gamit natin pang mission. Amen? Diba bakit tingnan nyo, lahat halos anointed na mga pastor. Alam nyo ba yung mga pastor na kasama natin, hindi mga biro pang pastor? Diba? Alam nyo pa si Pastor Nilo po, nagmi-mission yan sa overseas. Na dating principal, piniling maglingkod sa Panginoon. Na po, may katungkulan si Pastor Nilo, pero tingnan mo kung gaano siya ka-humble na tao. Na si Pastor Ami, napakalambing na pastor, Amen. I believe, no, darating ang panahon si Pastor Randy mapagpala rin ng Panginoon. Na si Pastor Rodel, nagsisimula pa lang ang Panginoon sa kanya. Naniniwala po ako, no, na ang Panginoon may gagawin because of our desire na sama-sama nating dinidesire. Na po? Alam nyo, kaya nga pag nakikita mo, no, kaya tayo po, nakikita ng Panginoon yung thoughts natin. Kaya nga sabi ng Lord, before they call me, I will answer. Sabi nga niya sa Psalm 91, I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will give them life and give them my salvation. Diba? Yun yung pangako ng Panginoon. Kaya nga, bago mo palang ipanalangin, kapatid, alam na ng Diyos na iingatan niya yung pamilya mo. Alam niya na part niyo ng responsibilidad niya bilang magulang, no? Kaya nga yung prayer natin, lagi ko pong sinasabi sa inyo, yung prayer natin dapat thanksgiving na lang. Habang nagmamatured ka, 'di ba? Sa pagiging Kristiyano at pagiging anak ng Diyos, dapat nakikilala mo yung sarili mo ng unti-unti. No, wag na yung baby prayer. Na Lord, ingatan mo yung pamilya ko. Hindi ganon. Kasi sinabi na nga ng Panginoon yun eh, pangako nga niya yun eh. Di ba? I will rescue you. Pag sinabing I will, gagawin niya yun. Di ba? Ate Cristita? Di ba? Na paano ba yung mga anak ninyo nung wala kayo? Amen? At kung nandyan kayo katabi ng mga pamilya ninyo, di ba? Do you think yung mga bagay na nakaloob talaga na mangyari sa kanila, hindi ba mangyayari? Diba? Pero kung pahintulutan man ng Panginoon yung mga bagay na mangyayari sa pamilya natin, do you think hindi tapat ang Diyos na magbibigay din ng kaparaanan? Amen? Diba? Si Lord, pinahintulutan niya ma-stroke si Ate Ninya, pinahintulutan niya rin gumaling. Si Ate Therese, pinahintulutan ng Panginoon magkaroon ng cancer, pinahintulutan din ng Panginoon gumaling. Because why? God want to proclaim His name. That I am a healer. I am the Rapa. Nakakalimutan kasi ng tao. Nakakalimutan ng tao that He is a great healer. Kaya niya pinapakita na yung mga medisina na yan, hindi din yan tatalab kung hindi niya kalooban na gumaling tayong lahat.
Amen? Kaya magkaroon tayo ng mas matatag na pananampalataya sa Diyos. Mas matatag na pagkakilala, mas mataas na pananampalataya at mas mataas na pagkakilala sa Diyos. Mas mataas na respeto. Kasi deserving niya yon. Amen? Kaya nga ang prayer natin, Lord, salamat kasi iniingatan mo yung pamilya ko. Salamat kasi pinagkakaloob mo sa amin yung mga pagpapala na kailangan namin sa araw-araw. Lord, salamat kasi alam mo yung kailangan namin by your grace and by your mercy. That is maturity. Nag-grow yung prayer natin. Tumataas yung level ng pagtingin mo sa Kanya habang tumataas yung level ng pananampalataya mo sa Kanya habang tinataas niya yung level ng pagtitiwala mo sa Kanya. Because you understand now, naiintindihan mo na. Amen? Di ba? Lord, salamat kasi pinatawad mo ko. Amen? Lord, salamat kasi pinagpapala mo ako. Lord, salamat kasi paluluwangin mo tong tindahan na to. Pagpapalain mo tong tindahan na to. Kasi alam kong pinagpala ako. Can you see the difference? Kesa yung parang kang hindi anak pag nananalangin, Lord, Lord, dalangin ko po na sana, ibigay nyo naman po itong ano sa amin. Sana. Ikaw ba, pag hinihingan ka ng baon ng anak mo, Tatay Yolando, sana bigyan mo ako ng baon ko mamaya kasi papasok ako sa school. Ganun ba humingi yung anak mo sa'yo? Diba? Bakit tayo nagsasabi ng sana? Na parang hindi ka sigurado. Kasi, ang word ng Lord, ito po mga kapatid, no, gusto tong diinan ng Panginoon sa atin. My word is established. Ano po? Yung mga salita ng nasa gobyerno, 'di ba? Yung mga rule ng nasa gobyerno, pwedeng magbago 'yan. Pero ang salita ng Diyos hindi magbabago. Pwedeng mamatay na lahat ng mga nasa gobyerno, barangay, tanod, pinakamaliit, o konsihal, o kahit ano. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Establish. Magugunaw ang mundo, pero ang salita ng Diyos establish. Yung salita mo nga at pangako ko nga nasisira but not the pangako ng Panginoon. Gusto tong ipadiin sa atin ng Panginoon, it is established, anak. Hindi to babaguhin. Ikaw ang magbabago, pero ako hindi. Says the Spirit of the Lord. Diba? Kaya nga si David, nakita niyo po, nung nag-desire si Tatay David, nung umiikot siya, sabi niya, nag-desire siya, napakaganda Panginoon, no? Pinapara-praise ko lang po, baka sabihin niyo, nagtuturo si Sis Beb, hindi biblically. Magbasa po kayo para nakikita natin yung ano. Amen? Sabi niya, itong lugar na to, Panginoon, mas maganda to kung ano, ipagpapatayo. Sabi niya, ang ganda ng palasyo ko, ang ganda ng hinihigaan ko, ang ganda ng mga nasa paligid ko, pero yung Panginoon ko walang bahay. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, magtatayo ako ng tahanan mo, magtatayo ako ng templo, at makikilala ka ng lahat ng tao. Wow! Diba? Yun yung desire. Dinesire mo na ba yun? Magpapatayo ako, Lord, ng church. Kasi gusto ko makilala ka ng mga tao. Alam niyo, doon na-touch si Lord eh. Sa desire ni Tatay David. Kaya siya naging God's man's heart. Kasi, kaya yung Panginoon ko sa tent nakatira. Kasi ako sa palasyo. Design ng Panginoon, no? Yung Panginoon nakatira lang sa yung tahanan ng Panginoon, di ba? Sinabi niya sa Matthew din, walang tahanan daw ang Panginoon. Pero mga asong gubat, sinabi niya din doon, meron. Dinizan ni Tatay David yun yung magkaroon ng templo yung Panginoon. Kaya pinadala ni Lord si Nathan, yung propeta si Nathan, pinadala kay David.
Kaya sinabi sa kanya doon ni Nathan na, alam mo yung trono mo, sabi ng Panginoon, mananatili. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo David, anak, sabi niya, yung trono mo mananatili magpakailanman. Walang laban na natalo si Tatay David, 66 na laban, walang talo. Walang talo mga kapatid. Sabi niya, kahit na may nilagay na ako na magtatayo ng tahanan ko, paano mong nalaman yung desire ng puso ko? Alam mo yon? Sabi niya, David, hindi ikaw yung tinalaga ko na magtayo ng templo ko eh. Nakatalaga yun para sa anak mo si Solomon. Pero bakit? Bakit ikaw ang nakakapag-isip na wala akong tahanan? Bakit nabasa mo yung desire ng puso ko? Sabi ng Diyos sa kanya. Bakit nabasa mo yung desire ng puso ko? How did you capture that, David? Paano mo nalaman na yun yung desire ko? Na bilang Diyos mo, gusto ko rin magkaroon ng templo ko. Pero hindi ko yun nilagay sa'yo eh. Nilagay ko yun para sa anak mo, pero bakit ikaw, David? Bakit ikaw? Kaya, alam nyo, yun din po ang dahilan kung bakit naging David is the God's man's heart. Kasi lagi niyang naaano yung puso ng Panginoon. No? Andoon lagi yung pagpapakumbaba niya, yung umaamin siya, nagsisisi siya, nagpapatulong siya sa Panginoon. 'Di ba? Yung mga dasal niya sa Psalm, 'di ba? Kaya ikaw po, ano yung desire mo? Nasya-shock din ba yung Lord sa mga desire natin? Na po, nakikita din kaya ng Lord yung mga desire natin? Na yung nakikita niya rin ba sa puso mo na nagdi-desire ka rin? Amen? Kaya nakita natin, no, kung the more ka nagdi-desire sa puso ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, sa mga bagay na para tungkol sa Panginoon, ganun na lang din po pinagpala si Tatay David. No, kasi dinelighted niya yung sarili niya sa mga gusto at hinahangan ng Panginoon. Kapag nagdi-desire ka ng tungkol sa Panginoon at para sa Diyos, nag-ship yung mga bagay sa buhay mo. Magugulat ka na lang. Parang dati nandun lang ako sa kubo, pero bakit ngayon? 'Di ba? Nandito na ako. Ang laki na ng bahay ko. Dati nagbabike lang ako, ngayon may sasakyan na ako. 'Di ba? Nag-i-increase ka. 'Di ba? Kahit na nahihirapan ka, pagdating ng panahon, tatanawin mo na lang 'yun kasi inelevate ka pala ng Panginoon. 'Di ba? Kaya yung mga paghihirap nyo, sometimes yung mga paghihirap natin is a part na po na tinatouch ng Lord yung estado natin kasi God want to increase us. God want to elevate us. God want to transform us. Diba? But the things is, pinapaalala ng Panginoon na kung gusto natin ng shifting, diba? Na mga increase, elevation na ganyan, transformation, there's something has to give. Meron tayong ibibigay. Amen? Tanungin mo yung sarili mo, ano yung mga bagay na ibibigay mo at pwede mong ibigay sa Lord. Learn to delight yourself to God. No po? Kasi when you worship God, delight yourself. Ang worship po hindi lang pag-aawit o maganda yung boses mo na umaawit, hindi. Kasi notice the faith, no? Dapat nakikilatis mo yung pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya po na nilalagay mo sa puso mo. Dapat nire-reverse mo yung puso mo sa desire na po ng Panginoon. Na you can do all things through Christ who strengthened me. Na kasi minsan kinakapture na ibang tao, sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. 'Di ba? Puro ganun lang. Meron doon who strengthened me na nagbibigay ng lakas sa akin. Kasi may kahinaan ka kapatid, ikaw at ako may kahinaan tayo. Kaya nga siya ang magpapalakas sa atin. Amen? So, paano natin marireceive yun? Ano po yung sabi sa Psalm 37, verse 5? Dito po ako magtatapos.
Psalm 37 po, verse 5. Anyone po? Nandyan po ba kayo? Amen po, Kuya Lindon? Yan po, Verse, sis. Naririnig ko. ayun, Ay, sige verse po. 5. Ang iyong salita sa kanya tatalaga. Tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Kuya Lindon, yun pala yun, no? Tutulungan ka niya kapag ano daw po, ikaw ay nagtiwala. Tiwala. Amen? So sabi niya dun sa verse 4, no, iligay mo yung desire mo, 'di ba? 'Di ba? Ang Diyos daw po ang magbibigay ng desire sa puso mo. 'Di po? Kaya i-receive natin lahat ng desire natin. Na po kasi sometimes receiving it, no, yung pag-receive, yung pagtanggap natin or yung sinasabi natin na for it come to pass, no? O malilipas ito, mapagtatagumpayan mo to is two different thing. Dalawang bagay 'yon, no? Kapag dinesire mo, 'di ba? Kapag gusto mong matanggap 'yon, kailangan i-commit mo din. Amen? You must trust also that He can do it. 'Di ba? Hindi lang sa sarili mo, na siya ang makagagawa nun. Kasi alam niyo po, anong sabi ng Panginoon? There is no desire that He would not give you at sa akin. He will give my heart desire. Sabi niya sa 5 and 7, 'di ba sa 4 and 5. Siya ang nagbigay ng desire sa puso mo, 'di ba? Pero kailangan mong ipagkatiwala yun sa kanya para matupad yung desire na yon. Amen? So purihin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay patuloy po na God is very simple, no? Simple lang ang Diyos. Napakasimple lang po ng Panginoon, no? Kaya lang sometimes we misunderstood him. Yung way niya, na po, at kung paano niya yun ginagawa para matupad mo yun. No, kaya minsan kasi nami-misunderstood natin siya kasi nga ginagawa natin yung own way natin at own things natin. Amen? Kaya pag sinabi, 'di ba, ang pinag-aaralan natin dito sa pagtatapos natin yung cast your burden to the Lord, 'di ba? Yun yung pamagat talaga ng ating mensahe ng third week natin na sunod-sunod na to complete ito, no? Para makumpleto ito, dapat nakikita natin yung mga different ng mga needs natin, ng cares natin, ang desire natin. Amen? Kaya ang burden ito yung ang Diyos mismo din ang nagbigay ng burden na yan sa iyo. Kaya mo nararamdaman yung pag tinawag kasing burden yung heaviness, no? Na makikita mo, no, na nakikita mo in future. Nakikita mo siya ngayon na ang bigat-bigat pero in future mas magiging magaan siya. No? It is measure of greatness na darating. Na po, kamangha-manghang darating. 'Di ba? Na minsan tatanungin mo 'yung sarili mo, pupunta ba ako doon, Lord? Lalakad ko ba talaga ako? Hakbang pa talaga ako? 'Di ba? Kailangan mong makbang na may magpagtiwala at pananampalataya sa kanya, kapatid. Amen? Kasi yung burden na po, na nilalagay niya sa puso mo, ini-stored niya yan sa'yo. Ini-stored niya yan sa puso mo. Pero kaya niya nilagay sa puso mo para ibalik mo at ipagkatiwala mo rin sa kanya. Amen? Kaya ang pamilya mo, kapatid, hindi mo yan burden. No, ibalik mo rin sa Diyos. Yung mga anak mo, hindi mo yan burden. No, iyak ka ng iyak dyan, na hirap na ako, ganito. Ibigay mo ulit sa Diyos. Ibalik mo ulit, ipagkatiwala mo yung asawa mo. Ipagkatiwala mo ulit sa Diyos. Ibalik mo ng may pagtitiwala. Because God gave us power and vision. Amen? Everyone has burden. Even Jesus Christ has burden dati. Pero anong sabi niya? Let your will be done. Amen? So, ganun din tayo. Any burden na nararamdaman mo nagpapabigat sa iyo ngayon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay, God is very simple. Cast away all your burden to me. 'Di ba? All you are burden, sabi niya ganun. Halika dito, anak, magpahinga ka sa presensya ko. Amen? Sa purihin ng Diyos, na po, lahat, any burden right now, na po, ibalik natin sa Panginoon.
Na po? Kaya ngayong oras na to, manalangin ka na lahat ng mga burden na yun, ibalik mo lahat. Anong nagpapabigat sa'yo, ibalik mo lahat. Nagpapabigat sa'yo yung kasama mo sa trabaho, ibalik mo sa Diyos. Di ba? Para hindi ka mahirapan. Sakit, ibalik mo sa Diyos. Hindi akin ng portion na to, ibalik mo sa Diyos. Amen? Burden ba yung pagsunod sa'yo sa Panginoon? Ibalik mo sa Diyos. Amen? Ipanalangin mo sa Kanya. Ibalik mo sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanya. At hayaan mong i-delight ka niya. Man sa mga desire mo. At ikaw din, matuto tayo na magtiwala sa Panginoon. Amen? So let's pray. Heavenly Father, Ama, sa mga oras na to, nagpapasalamat po kami sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala mo. Salamat po sa timing na dinidesign mo para sa amin, sa bawat isa, to teach us, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Thank you, Father, sa mensahe, Panginoon, sa mga way mo, Panginoon, Lord, hallelujah, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, thank you, Panginoon, na ino-open mo yung another door to trust you, Panginoon, sa mga oras na to. Ano man ang katayuan namin, hallelujah, sa mga oras na to, nasaan man kami ngayon, Lord, we thank you kasi may bubuksan kang mga pintuan ng portion para sa iyong mga anak na pagpapalain mo ang bawat isa at isasarado mo ang mga pintuan na hindi sa amin. Lord, nagpapasalamat ako that you called us and you chose us. Salamat din, Panginoon, at inappoint mo kami, Panginoon, sa mga bagay na to, sa pamilya namin, sa church namin, sa ministry, sa mga kapwa namin, sa ibang tao, Lord God, sa mga anak namin, Lord, in the mighty name of Jesus. Salamat din po na pinupuli-equip mo kami sa mga pinagdadaanan namin, sa mga hard work na nararanasan namin, Panginoon, sa mga bigat na nararanasan namin, Lord. Hallelujah, tinataas namin sa iyo, pinagkakatiwala namin sa iyo because we believe, Panginoon, that you are able. You are powerful, God, Panginoon, na nagwo-work inside of us, Lord. Lord, we stand strong because of you, hindi because of us. Salamat that you are our shield. Salamat that you are our strength. Salamat that you gave us power, Panginoon. Binigyan mo rin kami ng authority. Binigyan mo rin kami, Panginoon, ng divine protection. Hallelujah. Divine provision, Panginoon, sa pamilya namin. Hallelujah. At sa bawat isa sa amin, Lord, salamat sa divine increase na binibigay mo sa amin, sa deliverance, Panginoon, na pinapahintulot mo, O God, in the mighty name of Jesus. At sa lahat ng distraction, Panginoon, na tinatanggal mo ngayong oras na to, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank you, Father God. Salamat, Panginoon, sa mga biggest battle na nararanasan namin financially dahil alam namin, Panginoon, na ikaw din ang magkakalob at magbibigay sa amin ng solusyon, Ama, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Patuloy mo kaming bigyan ng humility before you, O God. Hallelujah. At i-break mo, Panginoon, yung mga normal routine na hindi ganap sa'yo, hindi mo kalooban, Panginoon. At magkaroon kami ng masigasig, Panginoon, na pananalangin, Ama. Hallelujah. At iwanan namin yung mga past life namin. Makipag-wrestling kami, Panginoon, sa'yo sa mga desire na madidelight ang aming mga puso at buhay. At Lord, yung mga kahinaan, Panginoon, na hindi, Panginoon, Lord, namin, hallelujah. Hallelujah, na di namin, Panginoon, Lord, na nakokontrol kung minsan, even emotionally, physically, Panginoon, mentally, Lord God. Lord, forgive us, Father God. Salamat din, Panginoon, Lord, na binibigyan mo kami, Ama, ng matalino na pag-iisip, Panginoon, para magkaroon kami ng puso na marunong, Panginoon, sumunod at matakot sa iyo. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka't luwalhatiin sa pangalan ng aming Diyos na buhay, banal, at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, Amen. Amen po. God bless po. Amen. Salamat sa buhay mo, Ate Beverly. At dito po